Good morning po sa ating lahat. Good morning. Nais ko po kayong batiin muli ng Merry Christmas and Happy New Year. So today po is the last Sunday of the year, December 29, 2024, and 3 days na lamang po ay kakaharapin na po natin or papasok na po tayo sa year 2025. And kung tatanungin ko po kayo on a scale of 1 to 10, how will you rate 2024? Sige po, mag-start po ako sa 1 kasi tataas nyo lang po yung kamay nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala po. 10 po. 10. Yan, praise the Lord po. Dahil wala naman po akong nakitang nagtaas ng kamay from 1 to 9. And some of you raised their hands nung sinabi ko na po yung 10. So, yung tanong ko po kanina on a scale of 1 to 10, how will you rate 2024? So, marami pong nagtaas ng 2024 ay ng 10. And praise the Lord po doon dahil alam ko po na meron pong kanya-kanyang reason kung bakit 10 po yung doon po tayo nagtaas dahil siguro po, meron po tayong mga answered prayers na natugon ng Panginoon, fulfillment of vision, andyan po yung nakareceive tayo ng healing, andyan po yung mighty provision ng Lord na ating na-experience for the whole year. At alam ko na may mga dumating ding camels sa atin, praise the Lord po doon, at kung meron man po na hindi pa po nadating na camel sa atin, ay patuloy po natin itong ipanalangin sa Panginoon dahil yung promise ng Lord sa atin that camels are coming is last 2023 po yun. And still, valid pa rin po yan hanggang 2025. Dahil ngayong 2024, nagbibigay nga po ng camels ang Panginoon. What more sa 2025? Bubuhos po ang camels niyan. Kung kaya't patuloy lamang po tayong mag-look up and lift up our heads sa Panginoon dahil si Lord lamang po yung magbibigay ng mga visions, magbibigay ng promises, blessings para po sa atin sa church. Sige po, praise the Lord po, tayo po muna ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw pong ito. Thank you, Lord, for this wonderful day na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa magandang weather. Thank you, Lord, sa mga taong nakarating today. Dalangin po namin, nabuksan niyo po ang aming mga puso. Gisingin niyo po kami so that aming pong ma-receive ang inyong message for this morning at aming pong maipasamuhay ito sa araw-araw at sa darating na 2025. And itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong krus at ang lahat po ng aking sasabihin ay manggagaling lamang po sa inyo. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, sige po. Naalala ko po dahil I think 8 years ago po yung last preaching ko po ng Sunday service. And yun po yung first. And Christmas din po yon. So, napakabuti po ng Lord dahil ito po, ako po ay bigyan ng pagkakataon na maghayag po muli ng kanyang salita. And every time naman po na mag-preach po ang isang preacher, lagi po nilang nababanggit yon dahil tunay po na privilege po ang maghayag ng salita ng Diyos at mag-aral po ng kanyang salita. Dahil yung preacher po, syempre po, siya po yung unang makaka-receive ng blessing sa Lord. So sige po, puntahan po natin yung ating talata sa umagang ito, found in Luke chapter 2, verses 17 to 20. Read the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Verse 19, but Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. 20, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kapag tayo po ay may magandang balita, sino po ang una nating naiisip sabihan? Or sino po yung tao na unang papasok sa isip natin? Or grupo ng taong gusto nating agad-agad sabihin yung good news? Family, friends, best friends, close friends. Yan po, di ba po? Excited po tayo na meron po tayong blessing from the Lord na, huy, ito, mag-send ka ng sa group chat niyo, alam niyo po ba yung may gift, yung ganyan po.
sa Messenger, yung kapag sinend mo, kailangan mo po siyang i-click para po makita mo yung message. Tawag po namin doon ay secret message or surprise message. So, ayun po. Ako po, kapag may answered prayer po ako na-receive from the Lord or fulfillment ng vision from the Lord, naku po, napaka-excited ko pong sasabihin yan kay Ate Michelle at agad-agad ko po siyang tatawagan. At syempre, sunod-sunod na po yan. Nandiyan na po yung sila Ate Nicole, yung Saf, at tayo po sa buong church, excited po akong i-share sa inyo yung magandang balita na na-receive ko or blessing na na-receive ko from the Lord. Pero sa atin pong pag-aaralan this morning, makikita po natin kung papaanong na-receive or ano po yung naging response ng mga taong nakarinig ng magandang balita patungkol kay Jesus Christ. In Luke's Gospel, shepherds are the first to hear about the birth of Jesus. Sige po, basahin natin sa Luke 2, verses 8 to 9. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Kung tutuusin po, isipin natin, yung shepherds po, narinig po nila ang magandang balita. Di ba tayo po pag nakarinig tayo ng magandang balita sa isang tao, gusto po natin sabihin ito kaagad dun sa isang kaibigan. Maaaring pwede pong gawin to ng shepherd, di ba, na, huy, Jesus Christ is born. Pero hindi po ito yung unang naging response nila. Ang una po nilang ginawa ay pumunta po sila sa Bethlehem. Gusto po nilang makita personally si Jesus Christ before they share the good news. And bago po natin madala ang tao or ang ating pong pamilya, kaibigan sa Panginoon, kailangan din po nating makilala or kilalanin po muna si Jesus Christ kung sino po ba siya sa ating buhay bago po tayo makapag-share sa ibang tao. Kung kaya nga po, di ba po, sobrang nagmamadili po yung mga shepherds na pumunta sa Bethlehem. At ganoon din po tayo, the moment na makilala natin si Jesus Christ, ma-experience natin siya sa ating mga buhay, excited po tayo na ma-share ito sa ating family so that sila rin po ay maka-experience kung ano po yung mga na-experience natin sa ating mga buhay. Di ba po? Next po. Sa umaga pong ito, titingnan po natin ang 4 na responses dito sa 4 verses na ating pong main verses po natin this morning. After po nilang marinig, ano po ba yung response nila after nilang marinig yung good news sa mga angels, sa pagkapanganak ni Jesus Christ. And bawat verses po na ito ay may iba't ibang response. At itong 4 na response po na ito will tell us how to celebrate Christmas, hindi lamang po ngayong December, pati po sa buong taong ito, all year long. Sige po, balikan natin ang ating verse 17, Luke 2, verse 17. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Emphasize ko lang po yung spread the word. Sa Greek word po, ang spread the word is ginorizo. Ayan po. Meaning po is to make known, to declare, to reveal, to inform. Ang root word po ng ginorizo is ginosko. Sabihin nga po natin, ginosko. Meaning po is properly to know, especially through personal experience. Ito po ay first-hand acquaintance. And ito po yung nangyari sa mga shepherds. Ito po yung kanilang ginawa na pinuntahan po muna nila si Jesus Christ before they share the good news to other people. Gusto po nilang ma-experience, personal experience po muna nila si Jesus Christ, makita. Hindi lamang po marinig sa ibang tao, kundi makita po nila personally si Jesus Christ na pinanganak. Na, ay, totoo nga ito. Siyempre po, tayo, di ba, minsan gusto po nating manigurado na totoo po yung sinabi ng isang tao sa atin. And ganoon din po ang kanilang ginawa. Sabi po sa Luke 2 verse 15, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Si Luke po, they tell us that the shepherds
spread the word. Luke tell us that the shepherd ginerizo. Background lang po, ang mga shepherd po ay, or mga pastol ay karaniwang pong nagmula sa mababang uri or ng lipunan po. Nung araw po dati, hindi po sila pinagkakatiwalaan or yung mga testimony po nila or sasabihin nila ay hindi po tinatanggap sa korte. Dagdag pa po rito, ang mga pastol po ay nasa pinakamababang antas at karamihan po ay walang formal na edukasyon. Maari pong hindi sila marunong magbasa or magsulat, pero dahil po sa sila ay piniling mapadalhan, isa po sila sa piniling padalhan or makarinig agad ng good news sa pagkapanganak ni Jesus Christ, sila po ay nalugod. Naalala ko po kailan po ba yun, nung week po ng sister ni Brother Shal, nabanggit po ni Brother Chris that si Jesus Christ po is our good shepherd. Siguro po marahil kung bakit isa po sila sa mga napili ng Panginoon dahil si Jesus Christ po ay ating good shepherd. Alam po niya kung ano po ang character ng isang shepherd. Sila po ay, sabi nga po, di ba, iiwanan ang 99 na sheep para lamang pong hanapin ang isang tupa. And ayun po, yun po rin isang reason kung bakit napili ni Lord ang mga mga shepherds na makarinig ng good news ng kanyang pagkapanganak. Pinili po ng Diyos na i-reveal ang magandang balita ng kapanganakan ni Jesus Christ sa mga shepherds. Ito pong mga shepherds po na ito, naniwala po sila bago po nila makita or puntahan si Jesus Christ. Katulad po ng mga pastol, hindi po natin kailangan na alamin ang lahat. Siguro po, syempre po, kailangan natin isik ang Panginoon, pero hindi po natin kailangan na, Lord, ano po ba ang plano niyo sa aking buhay? Lahat po gusto ko po malaman lahat. Okay lang po yun. Pero as we trust Jesus Christ para po sa ating mga pang-araw-araw na buhay, si Lord po yung bahala sa atin and God will reveal Himself to us as we seek Him in faith. Ano ang kanilang ginawa noon, yung mga shepherds? Sila po ay ginerizo or ipinahayag po nila sa lahat ng kanilang makikita or makakausap ang mga bagay na narinig po nila. To make known, sabi po, pinaalam po nila, ipinahayag po nila, dineclare po nila kung ano po yung narinig nila nung araw na iyon. Ginawa po nila ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Ipinahayag po nila sa iba ang mga bagay na kanilang nakita. When we get down to it, it's all evangelism. It's all about telling the good news about Jesus Christ to someone else. At kapag nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mag-share ng good news or ng gospel of Jesus Christ, or kung sino po si Lord Jesus Christ sa ating buhay, ang pinakamadaling way to share the gospel is our personal experience. Ito po yung mga personal testimony natin. Siyempre po, di ba, alam naman po ikwento po natin yung personal testimony ni Ate Pat. Kakwento ko po na kung paano po siya nakakalala sa Panginoon. Hindi po, di ba? Ito po yung sarili na na-experience natin. And tayo po, pwede po natin i-share kung paano tayo naligtas, kung paano po tayo nakakilala, kung paano pa tayo tumanggap sa Panginoon, ano po yung mga benepisyo na na-experience natin sa araw-araw. Share ko lang po, nung maliit pa po ako, siguro po mga high school, malaki na pala ako noon. High school po ako noon. And may kapatid po ako si Carl, dalawa lang po kami. Siya po ay elementary, siguro po, basta 5 years gap po kasi kami. Sa pagkakalala ko po, ako po ay second year high school po noon. And every time po kasi na Monday to Friday sa Lakeview po kami nakatira kay Mama. And then Sabado-Linggo kay Nanay po kami sa Amparo. So, Monday to Friday, aral po kami. Sabado, kailangan po naming maglaba. Maglalaba po kami ng morning so that hapon po makauwi kami sa Amparo. Dahil
syempre po, gusto po namin maglaro kasi po pag sa Lakeview, di po kami nakakalabas. And sa Amparo po, ayan, takbuhan, kami yan. Alam niya yan na marami pong makakalaro sa Amparo. So excited po kami. And for some reason, nagkaroon po kami ng pag-uusap or conversation ng kapatid ko. Si Carl po kasi noon, makulit po yan eh. And na-curious po siya kung kapag namatay daw po ang isang tao, saan daw pupunta? Heaven or hell? So, nagkaroon po ako ng opportunity and hindi ko po sinayang na ma-sharean siya, ma-explain sa kanya kung ano yon, kung ano yung gusto niyang malaman. And ayun po, fast forward, dumating po kami dun sa part na pinatanggap ko po siya, nilid ko po siya sa prayer of acceptance. Tapos po, syempre po, after po nun, syempre sobrang blessed na blessed po ako dahil nasharean ko po yung kapatid ko. Siya na nga lang po yung isang kapatid ko, di ba? Hindi ko pa masyasharean. And nakasama ko po siya sa church. And I believe that the Lord, siya po yung kumilos nung mga moment na yon. And ito pong mga maliit na bagay lang po siya, di ba po, naglalaba nga lang po kami, tapos nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-share yun sa kapatid ko. And I believe na some of us, meron pong mga gantong opportunity sa ating mga ka-work, sa ating family, sa mother natin na hindi pa po natin nakakasama, sa father natin na hindi pa natin nakakasama. Magpatuloy lamang po tayo sa pananalangin kasi hindi naman po si Lord naman po ay faithful. Ipo-fulfill niya po yung desire ng puso natin only if we desire yung bagay na iyon. Desire na madala po natin ang ating pamilya sa church na ito. Sabi ko nga po na ang prayer ko po sa Panginoon noon pa man is, as for me and my house, we will serve the Lord. And praise the Lord po dahil nakakasama ko na rin naman po si Mami and si Daddy dito sa church at nadala ko na rin po si Carl. Pero pinarealize sa akin ng Lord is, anak, ito yung ibibigay ko sa'yo, sariling pamilya mo na makakasama mong mag-serve sa Lord. And sa Lord po ang papuri doon sa bagay na iyon. Dahil meron na po akong sariling pamilya na kasakasama ko po na maglingkod, na magpuri sa Panginoon. And lahat po ng yun ay sa Diyos po ang papuri. So, ang point lang po doon is tayo po ay patuloy na mag-share sa Lord at mag-desire dahil hindi naman po niya tayo bibiguin. Proven and tested po yan na si Lord po ay napaka-faithful. And ang salvation po kasi is personal relationship po natin sa Panginoon. So for us na para makapag-share ng salvation sa ibang tao, kailangan po natin siyang ma-experience muna sa ating mga sarili. Good news po is for sharing. And ito po yung ginawa ng mga shepherds. Ito po yung pagkakatawag sa atin to share the good news, to share Jesus Christ, to share the gospel. And this is the first way we can celebrate Christmas. Ipahayag po natin ang magandang balita sa ating pong pamilya. Sige po, tumungo po tayo sa next verse, sa Luke 2 verse 18. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. So, point 1 po is proclaiming the good news that Christ has come. And second point po is wondering God's amazing plan. Ang Greek word po ng amaze is thoma. Meaning po, a wonder performed to powerfully strike the viewer personally or individually. So to be amazed daw po ay maapektuhan po tayo in a personally, powerful way personally or individually. Di ba po kapag na-amaze tayo sa isang bagay, wow, ang ganda naman ni Ate Jean, ganyan, di ba po? Amaze po tayo. Wow, ang ganda naman ng bahay ni, wow, may bahay po akong nasabi. Ang ganda naman po ng bahay ni Ate Clarice. Ayan. Nang makita po nila, ng mga shepherds si Jesus Christ, siniwalan po nilang ipamalita sa lahat ng tao ang kanilang nasaksihan. Hindi po nila binanggit dito kung paano po sila natakot. Di ba may kanta po na, why shepherd feared and trembled? Di ba? Yun po.
Wow. Yun po, di ba? Natakot po sila. Hindi po nila binanggit yun. Ang focus po nila ay ipamalita ang pagkapanganak ni Jesus Christ. And ang best word po na pwede nating ma-describe sa naging reaksyon ng mga shepherd is Tomazo or Thoma, amaze. Narinig po nila ang isang kamanghang-manghang balita that Jesus Christ was born in Bethlehem. The Savior of the world is here. Naririto po. The gospel, Tomaso, them. The gospel amazed them. Amazed the shepherds. And kahit ngayon po, di ba po, tayo po ay naa-amaze sa salita ng Diyos. Because the gospel of Jesus Christ has a great power. And malaki pong privilege po para sa ating mga Christians na makapaghayag po ng kanyang salita. Lagi po yung binabanggit, privilege po ang salita ng Diyos, makapag-share ng salita ng Diyos. Kung kaya po, magkaroon po tayo ng desire to share the gospel, to share the good news, hindi naman po kailangan na sobrang tagal po natin na Christian para makapag-share po tayo ng Word of God. Hindi po. Kagaya po ng sabi ko kanina, personal experience, personal testimony, yun po ang isa pong mga way na pwede po natin gamitin na pag-share ng good news. Next po is Luke 2 verse 19. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. Point 3 po is pondering the works of God. Sa Tagalog po is pagninilay-nilay sa mga gawa ng Diyos. Ang Greek word po ng treasured is sunterio. Sabihin nga po natin, sunterio. Ibig sabihin po is to keep close. Yung next na word po is pondered. Ibig sabihin, sa Greek po is sumbalo. 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 Meaning po is to consider or to ponder. Yung keep po sa Greek is sunterio at yung ponder po is sumbalo. The word pondered goes deeper than wondering. Yun po yung sa point 2 natin. Balik po tayo sa verse natin sa Luke 2, chapter 19. The verse begins with, but Mary. Highlighting the central figure in this passage. Si Mary po ang mother ni Jesus Christ. Her role ay hindi lamang po maging mother ng Messiah, bagkus siya po ay model of faith and obedience. Ang pangalang Mary po sa Hebrew word ay Miriam, na ang ibig sabihin po ay beloved or bitter. And it reflect the dual nature na kanyang pinagdaraanan as both blessed and burdened by her unique role. Nabanggit na po ito ni Ate Michelle sa kanyang preaching last November, sa pagkakalala ko po. Meron po tayong tinatawag na Septuagint. Sabihin nga po natin, Septuagint. Ibig sabihin po nito ay direct translation sa Hebrew to Greek. Ang Hebrew equivalent po ng sunterio is shamar. Shamar is to keep, guard, observe, or give heed. Yung first mention po ng Hebrew word, shamar, is found in Genesis 2:15. Puntahan po natin ito. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Nang binigyan ng responsibility ni Lord si Adam to keep guard the Garden of Eden, to keep or guard the Garden of Eden, hindi po naging sapat yung personal or experience po ni Adam or personal encounter ni Adam. We need to guard it and keep it. Kagaya po ng sabi ko kanina, di ba po, yung personal experience po natin, yung pwede nating ma-share. So ngayon po sa point 3, kailangan po nating i-guard and i-keep si Jesus Christ. Yung Eden, na-discuss po ni Pastora na paradise. Yun po yung binigay kay Adam and Eve. Pero, hindi po nag-shamar si Adam. Sayang po, di ba? Yung presence po ni Lord yun eh. Pero, hindi po niya kinip, hindi po niya ginard, hindi po niya sinamar.
Kaya po, napalayas po sila kasi hindi po sila sumunod. Sa atin po, tulad ni Mary, nung dumating na po si Jesus Christ sa ating buhay, nung nakilala na po natin si Jesus Christ sa ating buhay, ang isasamar or guard or keep natin sa ating mga buhay ay hindi lamang po yung paradise or garden, but Jesus Himself. And that is what Mary did. Ibig sabihin po, tayo din po sa ating buhay, after we have personally experienced and encountered Jesus Christ sa ating mga buhay, we need to keep Him. We need to shamar Jesus Christ and guard our hearts upang manatili po si Lord sa ating mga buhay. Ang pagtanggap po kasi sa Panginoon ay hindi po matatapos na tinanggap mo si Jesus Christ sa araw na yon. Kailangan po nating mag-level up, mag-grow bilang as a Christian sa ating pong relationship sa Panginoon. Kagaya po ng isang baby, kailangan po niya ng feeding ng kanyang mommy, ng food, ng milk. Ganon din po tayo. Kailangan po natin ng feeding the Word of God every day. Si Mary po, hindi lamang po niya tinandaan lahat po ng nangyari. Bagkus siya po she pondered, she treasured it, she kept it. Iba po yung natandaan ko, yung regalo ni Ate Jean sa akin ngayong Pasko. Iba po yung kinip ko or treasure ko yung gift ni Ate Pat sa akin. Pero di ko po siya makikip dahil kinain ko na po siya. Ano po? Kinain ko na po ang dream cake ni Ate Pat kagabi. Napakasarap, Ate Pat. And sa ating pong mga buhay, lahat po nang nangyayari sa kapanganakan ni Jesus Christ, sa ating Panginoon, lahat po nang yan pinahalagahan po ni Mary. Ang isa pong ina will surely treasure every seconds kapag sila po ay nagdadalang tao. Andyan po yung mahirap na pagdadaanan, andyan din po yung masaya na moment kasama ang kanilang anak. Na-realize ko nga po siguro po kaya po maalalahanin, sabi ko po kasi ni Kuya Chris, maalalahanin daw po ko sa mga moments ng buhay. And siguro, na-realize ko lang po ngayon dahil baka po, kasi tinatreasure ko yung moment or yung bagay na sinabi mo sa akin or niya sa akin. Kaya ko po siya naaalala. Pero di naman po lahat, di ba po? Di ba po meron po tayong mga gano'n na, ay, alam ko yung suot mo nung last October 12, 2024, yung mga ganyan. Color blue yun, di ba? Oh. Nakaipit ka nun. Tapos, ang pants mo nun is naka-unique look ka. Yung mga ganang bagay, di ba po? Siguro po dahil po doon, tinetreasure ko po yung tao. Kaya po, every story na sinasabi nila sa akin is, naalala ko po, sinashamar ko po kayo. So, sa busy season po natin ito, marahil mahirap po ang pandering. Kasi po, syempre, andyan po yung mamimili tayo ng regalo, andyan po yung mamimili tayo ng mga pang Noche Buena, andyan po yung mga Christmas party sa kabilang company, mga friends po natin ng high school. Pero, ito po yung best time of the year, yung pa-end na, yung last week na ng year. Ito po yung best time to look back over the last 12 months. Ano po ba yung ipinakita sa atin ng Panginoon? Ano po ba yung character na nireveal ng Panginoon sa atin? Ano po ba yung mga na fulfill ng Lord sa atin na mga promises at vision? At ano pa po yung mga hindi pa na-fulfill na promises at vision ng Lord sa atin? Dahil po, kung ating pong babalikan ng mga lahat ng iyon, maaari po nating dalhin sa 2025 yung mga bagay na hindi pa po na-fulfill ng Lord, na prayer natin, hindi pa po nabigay ni Lord yung promises niya sa atin or vision. Ito po yung pangahawakan natin next year. Dahil sabi mo na, Lord, hindi ko pa po nare-receive yung, yung bahay ko po. Ngayon po, i-claim ko na po yung inheritance ko this 2025. So, si Lord po ay faithful. Sobrang faithful po ni Lord. And kulang po yung mga salita kung paano ko i-explain ang pagiging faithful ng Lord sa buhay ko po at sa buhay po nating lahat.
And paano nga po ba tayo magagawang mag-ponder? Maglaan po tayo ng at least an hour of uninterrupted time. Punta po tayo sa quiet na lugar. Yan po yung room. Maaari po yung kwarto natin. Tahimik po doon. I-turn off po natin yung mga cellphones natin, yung TV, yung radyo, yung mga patugtog sa bahay. At magsimula po tayong manalangin. Tanungin po natin si Lord sa ano pa po ba yung mga nais ng Lord na gawin natin para po sa Kanya. And vice versa po, sabihin po natin sa Lord kung ano po yung gusto nating sabihin. Pwede po tayong gumawa ng top 10 na list or baka masyadong marami po, top 5, pwede naman po. A list kung saan nakalagay po lahat ng mga nangyari sa buhay mo for the year 2024. Di ba pa meron pong tinatawag sa Reels na 2024 recap? Yan po, ginagawa natin yan, di ba, sa Reels. The 2024 year is now, is coming at end ba yun? Yan. So, ganoon din po, isulat din po natin. Ako po, may journal po ako, natutunan ko po yan kay Pastora na sabi po niya sa amin, sa staff, na maganda po na nagjo-journal kami, especially yung mga vision na nare-receive natin from the Lord. And ma-share ko po, no, nagkaroon po ako ng vision last September 15, 2024. Di ko po alam kung na-share ko na po ito, pero napakadami po kasing vision na na-share ko na po, no. Ang vision ko po, no, nagkaroon po ng outpouring. And sabi po ni Pastora, receive your favor from the Lord. Hindi ko naman po binabanggit and wala naman po sa isip ko na yun po yung ipapakita ng Lord sa akin. Ang pinagpapray ko po kasi noon is salvation ng family ko po. Yun po yung claim ko. Pero the moment na sinabi po ni Pastora, yung receive your favor from the Lord, nagkaroon po ako ng vision ng isang sasakyan. Actually, color blue po yung sasakyan na yun. And napakabuti po ng Lord kasi kinalfil niya po yung vision ko na yon before the year ends. Kung kaya, ini-encourage ko po kayo na yung mga vision po na yan, pag-pray po natin. Kasi si Lord po, sobrang faithful po niya. Siya po yung magpa-provide, siya po yung magbibigay ng vision na yon. At si Lord po kasi, ipe-prepare ka po muna niya bago niya ibigay yung vision na yon. And sabi ko nga po, nung kakapanganak ko lang kay Gimel, parang Lord, hindi pa namin kaya. Pero si Lord po, after a year, binigay niya po yung isang camel pa po sa amin na pinagpapray namin ni Kuya Miguel. And dagdag pa po doon, nung nagka-vision po ako, the following weeks, naka-receive po ng promise si Lord kay Kuya Miguel na magtiwala lamang po kami sa Kanya. Narinig po ni Kuya Miguel si Lord. Sabi ko nga po, nakakainggit kasi ako po, hindi ko pa po naririnig si Lord. Di ba po? Nakikita ko lamang po yung vision niya, pero si Lord po ay faithful dahil pinarinig niya po kay Kuya Miguel yung boses niya. Sinabi niya na magtiwala lamang po kami sa Kanya. And yun po yung pinanghawakan namin. Kung iisipin ko po, imposible, di ba po? Na this year po namin makuha yung camel na ito. Akala ko po nga next year na, pero si Lord, talaga naman po, pinilit po niya this year, binigay niya po talaga sa amin. Kung kaya nga po, madali po kami ni Kuya Miguel na nagsemento ng harap ng bahay namin para po makapasok po yung sasakyan. Lahat po ng yun sa Lord po ang pinakamataas na papuri. Talaga pong napakabuti po na. Pangapat po, na ating point is glorifying God in our daily lives. The Greek word for glorify is doxadzo. Meaning po is to glorify, to honor, or to praise. Glorify is an action of worship and acknowledgement of God's greatness. Ang huling talata po tells us na itong mga shepherd po na ito ay naka-experience ng pagbabago dahil sa kanilang naranasan. Noong araw pong bago isilang si Jesus Christ, yung mga shepherds po is nasa field.
Diba sabi po, while shepherds filled and trembled. Nakalimutan ko na po yung next na version. Sila po ay nasa field at nag-aalaga po ng kanilang mga tupa. At pagkabalik po nila sa kanilang mga trabaho or sa pag-aalaga po ng mga tupa, they returned doxazo. They returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, for all the things they have witnessed. And so they did, and so must we. Christmas po already ends. Andyan po yung nagliligpit na po tayo ng mga Christmas tree, ng mga Christmas lights. Andyan po yung mga na-receive nating gifts. Kailangan po nating papalitan sa H&M and Uniqlo dahil maliit po or malaki po yung size ng damit. Andyan po yung kailangan na po nating bumalik sa ating mga school. After 1 week po, I believe, back to school na po tayo ulit. Andyan po yung kailangan na po nating bumalik sa mga trabaho natin, sa mga nag-work from home, kailangan na po nating mag-back to office. But question po, will we be changed by Christmas? Will we be changed of what we heard today? Or will it be business as usual for 2025? Para po sa mga shepherds, ang buhay po nila ay nabago simula po nang na-witness nila, narinig at nakita po nila si Jesus Christ. Ito pong good news of great joy. Siyempre po, yung work po nila ay parehas pa rin. Mag-aalaga pa rin po sila ng tupa, asikasuhin po nila yung mga tupa, pero they will work differently from the moment, after the moment na makita nila si Jesus Christ. They went back with new zeal, new joy, and new love for God in their hearts. Question po ulit, would you like Christmas to last all year long? Nabanggit po ni Ate Jules sa preaching po niya na ang Christmas po hindi naman po siya every December lamang. Ito po ay araw-araw. Nasa sa atin na po ito kung paano po natin siya, kung paano po natin ipapasamuhay ang salita ng Diyos every day, kung paano po natin siya dadalhin every day, kung paano po natin siya dadalhin sa ating mga trabaho, sa ating mga bahay, saan man po tayo magpunta. So, would you like to Christmas all year long? It can, pwede po. If gagawin po natin kung ano po yung ginawa ng mga shepherds at ni Mary. Let's go back to our routine, let's go back to our office, back to school, back to sa mga neighborhood, back to sa, ano pa po ba? Back sa mga job or family duties, house chores, ganyan. And as we go back, let's glorify God in our daily lives. Glorifying and praising God for all the things lahat po ng narinig natin ngayong araw na ito. Ito mga ginawa ng shepherds, same with us. Glorify God and praise Him as you go about your routine, and you will find your days filled with joy and love all year long. So, recap po natin, ang first po is proclaiming the good news that Christ has come. Pangalawa po is wondering God's amazing plan. Thank you, Kuya Chris. Pondering the works of God and glorifying God in our daily lives. Naalala ko po kung, last na kwento na po, no? Naalala ko po kung gaano po ako ka-excited to share yung good news of great joy or blessing po namin last year ni Kuya Miguel. And sabi ko nga po sa inyo, magaling po ako sa mga dates, sa mga kung ano po yung suot nyo ng araw na yon. So, last year po, same date today, ay laman ko po na ako po ay nagdadalang tao. Last year po yon, December 29, 2023, na doon ko po nalaman na buntis na po kay Gimel. And napakabuti po ng Diyos dahil itong araw naman po na ito ay ang araw na aking pong sinishare ang good news ng ating Panginoon, ang kanyang pagkapanganak. Di ba po? The Savior of the world is here. Yun naman po ang aking isi-share, shinare ngayong araw po na ito. And ganun din po, tayo din po ay dapat excited lagi sa paghahayag ng good news of great joy ng gift of salvation.
sa lahat po ng mga taong kailangan na makarinig, sa lahat po ng ating kapamilya. Kung tutusin po, lagi ko nga po naiisip, kung dadalhin po natin ng bawat pamilya natin dito sa church, siguro po, pwede po buksan na yung hanggang dulo, di ba po? Bawat pamilya po, no? Lahat po tayo kumpleto. Kunyari, our nice family, dala po namin yung buong angkan namin dito, no? Yun po, yung isa po sa pinagpo-pray ko namin ni Miguel everyday, na madala po namin yung angkan, no? Angkan po. Yung family po namin dito, Lopez, Arnaiz, Panarigan family. May kulang pa, Frisnedi family, di ba po? Yun po yung prayer namin, and nawa ito po ay maging prayer din po ninyo. Unti-unti po. Di ba po, naalala ko lang po si Ate Mags at si Ate Mars. Ay naman ko si Mags po. Dinedesire po niya na madala si Tita Hygiene dito sa church. And isa pong answered prayer yan para sa South na madala po yung mga magulang po namin dito sa church. Yan din po, si Tita Divine, dadala na rin po ni Pat, si Mami. Bagamat si Mami po ay medyo busy lang po dahil nakatira na siya sa Batangas. And alam ko po na, syempre po, andito na po yung mga magulang nila, Kuya Matt, and andyan na rin po si Tita Juliet. And alam ko po na prayer po namin na buong pamilya po ng BCC ay madala po natin dito sa church para sila po ay makakilala. And to conclude po, when we receive good news, we get excited, di ba po? Excited po tayo. The better and bigger the news, nagmamadali po tayong masabi ito sa tao. And I encourage lahat po tayo na nandito at kasama po natin sa online, bago po tayo magtapos ang taong ito, let's all share the good news of great joy. Hindi po natin kailangang hintayin mag-December 25, 2025, not even January 1, 2026. Today po, kagaya po ng shepherds at ni Mary, let's share the good news of great joy. Let's follow the inspired outline in Luke 2, verse 17 to 20. We can share it through our personal encounter, affect others in a powerful, personal way, ponder, keep, and glorify. Start where you are, and God will be with you. Do these things, and you will have Christmas all year long. Yun lamang po, at maraming salamat po. And bago po tayo mag-end, meron po kasi akong hinanda dito na prize. 4 lang po na words yon. Kung matatandaan niyo po kung ano po yung 4 na naging point po natin. Sige po, taas na lang po ng kamay. 4 po yon. Kahit yung words po na yon. Sino po? Ate Hana daw po. Sige po, si Ate Han. Sige, go. Tama. Palakpakan po natin si Ana. Ito po ang praise mo, Ate Hana. Lagay ko na lang po dito. Ayan. Praise the Lord po. Thank you, Ate Jean and Ate Hana. Sige po. Kinuha ni Ate Jean. Sige po. And bago po tayo mag-end ngayong umagang ito, naalala ko po na, sabi po ni Ate Jules kanina, because Jesus lives, I can face tomorrow. So, I can face 2025. Sabihin nga po natin, I can face 2025 with Jesus. Amen po. And dahil last Sunday of the year po ito, nais ko po kayong i-encourage na tayo po ay dumako sa isang pagpupuri sa Panginoon. Ibigay po natin yung best worship sa Lord ngayong umagang ito dahil sabi nga po natin, di ba, this is the best year. Best year po yung 2024 and lagi namang pong best year every year. Kaya tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you and we bless your name. Maraming salamat po sa inyo pong magandang mensahe po sa amin. Thank you for this good news of great joy that you have been given us, Father. Maraming salamat po sa mga taong nakapakinig nito. Dalangin ko po na ito po ay i-instill niyo po sa puso ng bawat isa at hindi lamang po ito matapos ngayong araw na ito. At
Maraming salamat po, Father, for this year, 2024. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong faithfulness, sa pagmamahal niyo po sa amin, sa provision, sa kagalingan, sa pag-iingat niyo po sa amin. Thank you for all the visions that you have fulfilled at ipufulfill pa po. Thank you, Lord Jesus, sa lahat po ng mga answered prayers at sa tutugunin niyo pa po mga panalangin. Thank you, Lord Jesus, sa mga napagaling at ipapagalingin niyo pa rin po na sa 2025. Thank you, Lord Jesus, sa lahat. Our words is not enough to thank you enough sa inyo pong kabutihan sa buhay po namin. Napakabuti niyo, Lord, and you deserve all glory. You deserve all the praises. At sa umagang ito, Lord, tanggapin niyo po ang papuri namin, O God. Thank you for this best year. Thank you, Lord, for giving us the best year. You deserve all the praises. You deserve all the honor. You deserve all praises. Father, we thank you. Maraming salamat po. Lahat po ng ito, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na mapurit pasasalamat. We love you, Lord, and we praise you. We give back all glory and honor to you, Jesus. This is our prayer. Amen.